Sa dagat ng buhay ay may pagsubok, pero sa pananampalataya nagiging matagumpay ang bawat hamon. Ako ay isang mangisda na may simpleng bangka, ngunit matibay ang pananampalataya. Pinamamalas ng Diyos ang kanyang katapatan sa aking buhay at sa aking buong pamilya. Tunay nga na si Jesus ay Diyos. Nagbalik ako mula sa abroad from Kuwait para magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Bawat linggo, walang pagod sa pagsundo at hatid sa aking mga kapatid sa Panginoon. Siksikan kami sa kotse, ngunit walang sawa sa pagpunta sa simbahan. Alam ko, hindi kami naglalakbay para sa aming sarili, kundi para sa Diyos. Walang hihigit sa kasiyahan na maglingkod at makita ang bawat isa na lumalago. Ang buhay ko ay hindi naging madali. Patuloy sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in English. Pero ang pinakamabigat na pagsubok ko ay nang magka-stroke ang nanay ko. Wala akong magawa kundi magtiwala sa Diyos na tulungan kami. Minsan, nawawalan ako ng pag-asa, pero siya ang nagbibigay lakas sa akin. Araw-araw, hindi ko na kailangan mag-isa. Kasama ko na siya sa lahat ng hamon ng buhay ko. Mahirap ang buhay, pero hindi ako sumusuko. Nais kong maging agriculturist para matulungan ang aking magulang at pamilya. Sa kabila ng kakulangan, alam kong hindi ako mag-iisa. Ang Diyos, siya ang nagbigay lakas at gabay. Kung magtitiwala lang ako sa Kanya, makakamtam ko rin ang aking mga pangarap. Patuloy kong sasambitin sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Siya ang Diyos ng tagumpay. Tuwing linggo, umaattend po kami ng church. Mahirap, malayo, pero masaya po kami. Kahit bata pa po kami, natututo kami kung paano magtiwala kay Jesus. Kahit maliit pa kami, alam namin na si Jesus ang nagbibigay sa amin ng tagumpay. Hindi kami natatakot kasi may Diyos kami. Ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng tagumpay dahil Diyos ay buhay! Ang pagiging chiropractor ko ay hindi lang para magamit ng Diyos para magpagaling. Inagamit ko ito bilang pagkakataon para mabahagi ng salita ng Diyos. Sa bawat massage na ginagawa ko, hindi ko lang katawan ang binibigyan ko ng lunas, kundi pati na rin ang espiritu ng mga taong nakakilala sa Kanya. Si Jesus, siya ang tunay na doktor ng ating buhay. Sa mga simpleng bagay, ginagamit ako ni Lord para magbahagi ng Kanyang salita. Hindi ko akalain na magiging instrumento ako sa buhay ng iba, lalo na sa Bible study. Ang mga salitang iyon, hindi lang para sa iba, kundi para rin sa akin. Sobrang dami ng blessing na natamo ko dahil sa pagiging bukas sa Kanyang plano. Dati akala ko sapat na ang tahimik na buhay sa bukid. Gumigising ng maaga, nagtatanim at nagtatrabaho para sa pamilya. Pero sa gitna ng araw-araw na gawain, nararamdaman ko parang may kulang. Hanggang sa natutunan kong isuko ang lahat sa Diyos. Natutunan ko ang kahalagahan ng salita niya at panalangin. Doon ko nakita ang kanyang pagkilos. Hindi lang sa pananim, kundi sa aking puso. Ito ang aking breakthrough. Ang kapayapaan ay hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ang aking tagumpay. Hindi man kami binigyan ng sariling anak, hindi kami nawala ng pamilya. Meron akong mapagmahal at masipag na asawa. Naroon ang mga mahal sa buhay, kapatid, pamangkin, pamilya, mga kapatid sa Panginoon, mga pusong nagbibigay sa isa sa bawat araw. Sa bawat yakap, sa bawat kwento, sa bawat tawanan, sa hapag, ramdam ko ang kabutihan ng Diyos. Ito ang sapat at higit na biyaya na nanggaling sa Kanya. Hindi laging madali, pero laging may dahilan. Ito ang tagumpay na nanggagaling kay Kristo. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, may tagumpay. Bawat buhay, kwento ng himala, ang bawat kwento ng tagumpay. Tunay nga na si Jesus ay Diyos.